Si Alec ng Cotabato City, 25 anyos lang. Pero ang kanyang mga nakarelasyon umabot na ng 60 at ang ilan sa kanila pinagsabay-sabay pa niya. Pinagpiestahan sa social media sa linggong ito ang ipinost ni Jason Hernandez na hiwalay na sila ng singer-songwriter na si Moira. A few months ago, I confessed to Moira that I've been unfaithful to her during our marriage. I believe that she deserved to know the truth rather than continue down a peaceful but dishonest path. I take full responsibility and I'm doing my best to be better. In spite of the pain I am experiencing, let me set the record straight. While our marriage was not perfect, I have stayed true to my vows. Salamat na friendship ko ng Jason. Ang pagtataksil sa kanyang nakarelasyon ang pinagsisisihan din daw ngayon ng isang lalaki mula sa Cotabato City. Si Alec, babaero po yun. Master talaga siya sa mga ng babae. Siya, si Alec, pero hindi lang daw isa ang kanyang niloko. Sa edad kasi niyang 25 anyos, nagkaroon na raw siya ng 60 mga jowa na ang iba pinagsabay-sabay pa raw niya. Sa Luzon, Isabela, sa Palawan, sa Davao, sa Iligan, sa Visaya, sa Cebu. Halos sa buong Pilipinas meron ako naging kasintahan. Karamihan sa mga nagiging nobya raw ni Alec, nakikilala niya online. Establishment nga, kaya kong bantayan. Puso mo pa kaya? Number 1, i-add mo muna, then i-chat mo, kausapin mo. Hello, princess. Hello? Kamusta ka? Hi, may kamukha ka. Tapos magre-reply sila ng sino, yung future wife ko. Lagi ko lang kinakausap. Malambing kasi ako magsalita. Doon sila na-in-love sa akin. Kaibiganin mo lang. Pag chinachat, sakto lang. Yung babae kasi, pag nahalata nila na masyado kang patay na patay sa kanya, matuturn off yan sila. Ikaw lang. Wala nang iba. Seducing eyes. Ang ganda naman ng mga mata mo. Nakaka-inlove talaga. Sa'yo lang titingin ang mga matang to. Next tip is yayain, makipagkita. Dalhin mo sa lugar na may kainan. Busugin mo lang sila lagi. Nakalimutan ko pala yung wallet ko. Sige, okay lang ako na. Hindi naman ako nahihirapan kasi minsan yung babae mismo yung nagbabayad. Huwag lagi ikaw ang manlilibre. Dagdag mo to. Hindi, okay lang. Ikaw ba? Bayaran mo na lang. Yung tatay ko, wala naman yung pakialam. Tapos yung nanay ko, may iba ng pamilya. Naging uwawa ko sa atensyon at pagmamahal. Na-inspired kasi ako sa nabasa ko sa Bible, yung King Solomon. Meron siyang 700 na asawa. Parang gusto kong gayahin. Hindi po ibinigay ang story ni Solomon upang gayahin ang kanyang moral character. Sa Nehemiah 13 verse 26, sinabi po doon, was it not because of marriages like this that Solomon, the king of Israel, was seen? May mga pagkakataon pa nga raw na napagsasabay-sabay ni Alec ang kanyang mga karelasyon. Siguro sa 1 month, 6. 4 na babae raw ang napagsabay-sabay niya. Mas madami, mas masaya. Isa sa kanila, pumayag magpa-interview, si Aubrey. Gano'ng katagal yung relasyon? 3 months? Aminado si Aubrey, naloko siya ng mabulaklak na dila ni Alec. Ano yung tinatawag niya sa akin? Prinsesa ko. Gigi Moon. May pagka-sweet na siya. Para sa'yo. Wow, ang ganda! Ang ganda mo naman. Swerte naman na magiging boyfriend mo. Sana ako na lang yun. Sabi niya, sana nga ikaw na. Siyempre, pag lalaki, hindi mawala yan. Ikaw lang, sapat na. Wala kang ibang babae. Nagsimula raw namang maayos ang kanilang relasyon. Pero kalaunan, natuklasan daw ni Aubrey na sa tuwing kayakap niya si Alec, ramdam daw niyang iba ang nasa isip nito. Hanggang nabuking niya ito. Yung kaibigan ko, nag-text. Pag hawak ko ng cellphone niya, ino-open ko yung messenger niya. Kaibigan, pero babe, ang tawagan. Ang daming chat. May iba siyang babae habang kami pa. Walang hiya siya. Ba't niya nagawa sa akin yun na hindi ko naman deserve? Nasaktan ako, syempre. Then, yung iyak na patago, mas masakit. Ni isang sorry, wala akong narinig mula sa kanya. Isipin nyo na lang na may nanay kayo. Kung sa kanila ginawa yun, anong mararamdaman niyo? Nagsisi naman ako eh. Gusto kong magbago. Susubukang kausapin muli ni Alec ang kanyang ex. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa nagawa ko sa kanila. Sisipot kaya si Aubrey. Walang hiya siya. Higit sa lahat, mapatawad kaya siya nito?
Susunod na! Oh, bakit? Maraming beses na raw plinanong kausapin ni Alex si Aubrey, ang isa sa 60 naging nobya niya na pinagsabay pa niya sa iba. Pero hindi na raw siya kinausap nito. Walang hiya siya. Sa araw na ito, susubukan muli ni Alec na makipagkita sa kanyang ex para humingi raw ng tawad. Ang tanong, sisipot kaya si Aubrey? Oh, bakit? Andito ako para hangin ng kapatawaran sa aking nagawa sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Alam mo ba nung ginawa mo sa akin nun, sobrang sakit na parang di ko na alam anong magagawa ko sa buhay. Sana mapatawad mo. Gusto ko lang malaman mo na kahit gaano pa man kasakit yung nagawa mo sa akin noon, napatawad na kita. Yung mga ginawa mo sa akin noon, huwag mo nang gawin sa iba kasi ayaw kong maranasan nila yung nararanasan. To be able to move on, you have to let go. Paulit-ulit na papasok sa isipan mo na bakit ako iniwanan. To the point na pag nag-overthink ka, you'll get so frustrated and then the tendency na magkaroon ka ng depression. Nananawagan ako sa mga kalalakihan na igalang, di basta parang kumot lang, uunan, napapalitan mo ang isang babae pag hindi mo na gusto. Yung pambababae in general, especially if hindi naman sila kasal, wala naman talaga diretsong batas na nagbabawal. Pero if nagkakos siya ng emotional pain or psychological pain sa isang babae, pwede itong pumasok dun sa tinatawag nating RA 9262. Or that's the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Kahit na mag-girlfriend-boyfriend pa lamang sila, maaari ka makulong. Once nagkaroon ka ng mindfulness kung ano yung problema mo at nire-resolve mo ito habang ikaw ay lumalaki, nagkakaroon ka ng tamang mindset. Hindi pa pwede na sa ibang tao manggagaling yung pagbabago eh. Kailangan yung pagbabago, nasa sa inyo yun. Magugulat kayo, kayo rin ay magiging mabuting tao. Nagigilty ako kasi feeling ko pinaglalaruan ko sila. Na-realize na mali yun. Gusto kong magbago. Hello, princess. Napakabilis na ngayong makakilala ng partner. Madali na ring makipagrelasyon. Pero dahil seryosong bagay ito, dapat mapag-aralang mabuti bago pumasok sa commitment. Huwag basta-basta magpaloko, lalo na sa mga tila nagpaparami lang ng pusong mabibiktima.